Nasa internet na ang pornografiya sa buong daigdig, milyon-milyon ang gumagamit ng internet araw-araw. Marami ang kumukonekta para magnegosyo, para makibalita sa mga nangyayari sa daigdig, para alamin ang lagay ng panahon, para magsuri ng tungkol sa iba't ibang bansa, para makakuha ng impormasyon hinggil sa paglalakbay, o para makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan sa iba't ibang panig ng daigdig. Halina't ating panuurin, pakinggan, dito lang, sa Mr. Robot. Ngunit ang ilan, may asawa at walang asawang adulto gayon din ang nakagugulat na dami ng mga bata, ay gagamit ng internet para sa isang lubos na naiibang dahilan, para manood ng pornografya. Ang pornografya sa computer, tinatawag ding cyberporn, ay napakapopular anupat ito'y naging isa ng multimilyong dolyar na negosyo. Sinabi ng The Wall Street Journal, humanap ng website na nasa itim, matob, at malamang, ang negosyo nito at nilalaman ay maliwanag na asol, pornografya. Nagpatuloy ang journal sa pagpapaliwanag kung bakit bumabilang ang mga tao sa internet para sa pornografya. Maaaring panoorin ng mga customer ang mahahalay na material ng hindi na kailangang palihim na magtungo sa isang mababang uring tindahan ng aklat o pumunta pa nga sa isang kwarto sa likuran ng video shop sa kanilang komunidad. Maaaring usisay ng mga customer ang mahahalay na material na ito sa loob ng bahay o opisina. Pornografya at mga bata na kalulungkot, marami sa mga nanunood ng cyberporn ay mga bata. Ang mga kabataan na pinagbabawalan ng batas na bumili ng mga babasahin tungkol sa pornografya o umarkila ng mga video tungkol sa pornografya ay maaari nang magkaroon ng mga ito sa kanilang sariling bahay sa pamamagitan lamang ng ilang click sa mouse. Walang katapusan ang pagpipilian, maraming bata ang palaging nagbubukas ng mga internet site ng lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Sa katunayan, sinasabi ng The Detroit News na, mahigit na 2 sa 5 bata ang nakapag-subscribe na sa isang website o sa iba pang serbisyo sa internet kahit na halos 85% ng mga magulang ang may mga regulasyon na nagbabawal sa paggawa nito. Bagaman karamihan sa mga bata, at mga adulto rin naman, ay nag-iingat upang mailihim ang katotohanan na sila'y nanunood ng pornografya, hindi lahat ay nagpapalagay na kailangang gawin ito. Itinuturing ng ilan na ang gawaing ito ay isang di nakapipinsalang anyo ng paglilibang. Tinatanggap naman ng iba na ang pornografya ay hindi mabuti sa mga bata ngunit nangangatuwiran na ang personal na ginagawa ng mga adulto ay hindi dapat pakialaman. Sa ilang bansa, ang kontrobersya hinggil sa pornografya ay naging isang paspusang labanan sa politika. Sa isang panig ng pangangatuwiran, ang mga tagapagtaguyod ng malayang pagsasalita ay nangangampanya ng pabor sa pornografya, at sa kabilang panig naman, hinihikayat ng mga tagapagtaguyod ng kagalingang pampamilya ang mga awtoridad na ipagbawal ang pornografya, walang pinapanigan ang gumising. Sa mga isyong pampolitika, ang layunin ng seryeng ito ay upang may pagbigay alam sa aming mga mambabasa ang mga panganib ng panunood ng pornografya, upang magmungkahi ng mga paraan para mainggitan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay, at upang maglaan ng salig Bibliyang mga mungkahi para sa sinumang nabitag na ng pornografya at nagnanais na makawala rito. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood, sana'y nasiyahan kayo.